yung video. Well, I can say that every Ito ang mainit na balita ngayon. Viral ngayon sa mundo ng social media ang nakakagulat na revelasyon at sagot ni dating Pangulong Duterte sa isyu na di umano'y may video si Pangulong Bongbong Marcos na humihitit ng pulburon o illegal na droga. Sa interview kay dating Pangulong Duterte ay tinanong ng isang vlogger si dating Pangulong Duterte kung anong masasabi niya sa di umano'y pulburon issue ni Pangulong Bongbong Marcos na pinapakalat na issue ngayon ng mga iilang vlogger tulad ni Maharlika. Mayor, ayoko patulan to pero narinig ko kanina si Attorney Harry Roque talagang nagsalita at nagtanong din. Vlogger Maharlika in social media is masyadong sikat ngayon yung sinabi niya. May video daw siya na si BBM nag-ano ng pulburon, yung isyong pulburon. And nagbibigay daw si Justice Secretary at ang bumibili ay si First Lady. Pero this becomes an issue ngayon. What if ito ay totoong may video? What would happen to the country kung mapatunayan? Even yun, narinig din kita. yung video. Ganyan. Well, I can say that every hindi lang leader, lahat ng leader dito, maraming mayor dito nagkukuking. Ayon kay Pangulong Duterte ay wala o manong video gaya ng pinapakalat ngayon ng ilang political vlogger katulad ni Maharlika at Bagong Lipunan Vlog. Sinabi ni dating Pangulong Duterte na marami umanong mga mayor na gumagamit ng illegal na droga. Pero diretsahan niyang sinabi na walang katotohanan ang pinapakalat na isyu kay President Bongbong Marcos na isang lulong sa droga. Dahil ayon kay Tatay Digong ay kung totoong may video na humihit-hit ng cocaine, ang Pangulo ay matagal na umanong kumalat ang video at wala nang drama-drama pa. Right now, may lumalabas po na ganyan. There's no such thing. Kasi kung nandyan pa yan, matagal na lumabas yan. Hindi naman napigilan na mag-react ni Banatbay at sinabon ang pasimuno ng pulburon issue na si Maharlika at Bagong Lipunan na ayon kay Banatbay, walang ibang ginawa kundi magpakalat ng fake news para lang makahakot ng views. Pakinggan natin ang reaksyon ni Banatbay dito at ang kanyang panawagan sa taong bayan na wag nang magpaloko sa mga vlogger na nagpapakalat ng fake news para lang makahakot ng views. Yan ang sinasabi ko eh. Kung nandyan pa yan, matagal nang lumabas yan. Alam mo, ganito lang yan. Nag-live ako kaganina habang nandyan tayo sa may Sapporo, umiinom-inom ng konti. Nag-live tayo dyan. Sabi ko, anak na lintik na video na yan, ayaw pang ilabas. Alam nyo kung bakit? Kung talagang may video, wala nang drama-drama. Kasi sabi ng iba, tatimingan yan. Anong tatimingan? This is a serious matter. If there is such thing as video ng presidenteng nagko-cocaine, if there is such thing as na bidyong ganyan, napaka-importante niyan sa ating bayan. Tapos bibitinin mo, tapos dadrama-drama pa. Pasensya na pero lalong-lalo na si Bagong Lipunan, kini-clickbait niya pa. Ito ang teaser sa video. May ganun pa siya, teaser sa video. Akala mo naman, yung pinakita niya, yung content niya, talagang yun yung talagang video. Hindi eh. Yung pinakita niyang video ay yung mga video na ni-expose na ni Jojo de Guzman. Sa madaling salita, nagre-recycle siya. Yan ang sinasabi kong tanso. Sa madaling salita, ampaw. Maliit ang utak, walang laman. Yan ang ibig kong sabihin ng tanso. Hindi yung tanso ka dahil lang ikaw ay follower ni Marcos, hindi lang ho yun. Marami hong dating follower ni Marcos, dating loyalista, na ngayon antay na pero tanso pa rin.
Isa na si Bago Lipunan dyan. Bakit kanyo? Walang laman ng utak, walang laman ng content kung hindi puro imbento, fake news, clickbait. Yan po yung sinasabi natin. Kaya nga ito si Pangulong Duterte, sinabi niya, there is no such thing. Kung meron yan, lumabas na yan. Yan din ho yung sinasabi ko noon. Yan ang unang point natin dito. Pangalawang point nito, maaaring hindi na alam ni Pangulong Duterte. So may chance pa doon sa mga nagsasabing may video. Ilabas na. Kasi ang tagal ang daming hanash. Diba? Bakit hindi pa ilabas? Dahil ito importanteng malaman ng taong bayan. Huwag na puro drama. Kasi kahit si Pangulong Duterte, sinasabi niya na, there's no such thing. Kung meron niya, lumabas na yan. Tama, mali. Ako nagsabi, hindi ho. Si Pangulong Duterte. Wala yan. Okay? Kailangan pa bang ulit-ulitin yan? Wala yan. O i-rewind natin, buo. Para makita nyo yung konteksto ng kanyang sagot. Hindi po ako magsasalita all throughout until matapos siya. Panoorin. Narinig ko, what if ito ay totoong may video, what would happen to the country kung mapatunayan? Even yun, narinig din kita before, may sinabi ka regarding a leader na nagko-cocaine. I just don't know who it is, but right now may lumalabas po na ganyan. Wala yan. Yan, video. Well, I can see that every hindi lang leader, lahat ng leader dito, maraming mayor dito nagko-cocaine. There's no such thing. Kasi kung nandyan pa yan, matagal na lumabas yan. Wala yan. Paano ba yan? Sa madaling salita, ang ating Pangulo na ang nagsasabing wala yan. Kinakambihan niya ba si Marcos? Hindi ho. Doon lang siya sa totoo. Yan yung paulit-ulit nating sinasabi. Kaya ho kami, Banateros Brothers, lagi ko ho nga sinasabi yan kay Coach Oli, kay Boss Dada, huwag tayo mag-iimbento para lang magkaroon ng content. Para lang magkaroon ng viewers. Why? Credibility is more important than viewers, than content. Kailangan yung credibility mo. Paano ngayon niya? Sunog na naman. Yung mga nagsasabing may video. So don't tell me, ako ang may kasalanan nito. Don't tell me, binayaran ako para sabihin ito. Si Pangulong Duterte na nagsabi. Doon tayo sa totoo, mga kapatid, mga kababayan. Pare-pareho tayo ng nais mangyari. Pare-pareho tayong lumalaban para sa tunay na nakaayusan sa ating bayan. Pero wag ho tayong papasok sa fake news. Masisira ang entire community of vloggers because of some people na fake news lang ang alam, mag-imbento, ibase ang kanilang content sa bulong. Ewan ko, demonyo ba yung bumubulong sa inyo? Wag ganun. Dapat ang ating basihan ay yung tunay na nangyari. Merong talagang facts, hindi yung sabi ni ganito, sabi ni Daga, sabi ni Aha, sabi ni ganyan. Anak ka ng tutsang kalabaw. Ano to? Showbiz? May blind item? Magpakatotoo tayo, mga kababayan. Huwag natin linlangin ang ating kababayan para sa sarili nating interes, para sa content, para sa views. Doon tayo sa totoo. Kasi naniniwala ako, panigan mo ang katotohanan and the truth will set us free. Diba? Pangawakan natin ang katotohanan. Kung talagang ang katotohanan ay eto, hawakan mo yan, darating ang panahon, tutulungan ka ng Diyos para ma-fulfill
yung nais mo kasi katotohanan ng hinawakan mo. Hindi yung mag-iimbento ka kasi gusto mong may mangyari. Nag-iimbento ka dahil gusto mo makagante, gusto mo Hindi ganun ang tamang paraan. Pagpasensya nyo na ho. Anong masasabi niyo mga kababayan sa punto ni Banatbay kung saan binanatan niya ang mga kapwa niya political blogger dahil sa pagpapakalat ng mga isyu na walang katotohanan para lamang umano kumita ng pera dahil sa views. Ang iyong reaksyon ay napakahalaga kabayan, kaya mag-comment na sa ibaba